Magandang buhay mga Lods, sa nakaraang episode, ayon sa matandang ito, walang sinuman na may ordinaryong mga mata ang kayang ipaliwanag o ilarawan ang taong iyon. Dagdag pa ng matandang ito, walang magbabago kahit pa lumitaw ang pinakamalakas na mandirigma sa kontinente. Sa isang galaw lamang, nagawa niyang maitaboy ang pinuno ng kanilang pamilya, isa sa 7 pinakadakilang martial artist sa mundo. Ibig sabihin, hindi lamang ito tungkol sa talento ni Joey sa martial arts. May kakaibang kariktan ang pagkakaisa ng kanyang espada, ngunit may isang bagay sa kanyang espada na hindi kabilang sa kangho. Kaya naman napaisip si Namgang Songchan kung paano niya iyon ilalarawan. Isang bagay na hindi umiiral sa mundo ng mga tao. Ayon kay Namgang Su, si Joey ang taong tinutukoy ng matandang iyon nang ipakita nito sa kanya ang Green Sword Almanac. Kasunod nito, tinanong ni Namgang Su ang matandang ito kung sa tingin ba niya ay kaya niyang tiisin iyon at ipagtanggol ang kanyang sarili laban kay Joey. Agad namang sinabi ni Namgang Songchan na wala siyang maipapangakong katiyakan. Ayon naman kay Namgang Su, perpekto ang espada ni Joey. Sa kasalukuyang panahon, sa isip ni Namgang Baek, palaging sinasabi ni Namgang Su na kahit ang Emperor's Sword ay hindi umabot sa pamantayan. Kaya naman, nagulat si Namgang Baek nang tawagin ni Namgang Su na perpekto ang espada ni Joey. Gayunpaman, ayon kay Namgang Su, isinasaalang-alang ng teknik na iyon ang bawat posibleng galaw na maaaring gawin ni Joey. Ganap nitong pinaghaharian ang espasyo at pinipigilan ang kalaban na makapagpasok ng anumang pag-atake. Kaya naman, isa itong perpektong teknik na pinipilit ang kalaban na magdepensa lamang. Kung isasagawa ni Joey ang teknik na iyon ng buong sinseridad, siya ay magiging sword god. Ayon naman kay Namgang Songchan, hindi nila maaaring tawaging henyo ang isang taong tulad ni Joey. Ang salitang henyo ay maaari lamang gamitin para sa isang taong may hindi masukat na talento. Dagdag pa ng matandang iyon, ang Immortal Man. Tuwing nakikita niya si Joey, naaalala niya ang 3 immortal. Higit pa rito, sa isip ni Namgang Baek, si Joey ay tunay na isang kandidato para sa susunod na immortal. Kaya hindi dapat nila hayaang makaalis ng kanilang pamilya si Joey. Sa kabilang banda naman, sa isip ni Jang Ho, ang Heaven's Meteor Sword ay isang espadang kayang umabot sa langit. Mayabang itong pakinggan, ngunit isa itong napakahusay na espada. Bigla na lamang, tinanong ni Joey si Jang Ho kung ano ang ginagawa nito. Pagkatapos ay sinabi niya rito na tumayo na. Sa hindi inaasahan, biglang nagsalita si Jegelwon at sinabing may gusto siyang sabihin. Pagkatapos ay sinabi na niya na, una sa lahat, hindi na siya babalik sa alyansa. Gusto sana ni Jegelwon na, ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang mga sasabihin. Nang bigla na lamang, sumabat at pumasok sa eksena si Juyok. At ang nakakagulat pa nito, tinanong ni Juyok si Joey kung sino siya. Sa isang iglap, naglagay si Joey ng harang gamit ang kanyang kapangyarihan upang hindi marinig ng ibang tao ang kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, ayon kay Juyok, kahit noong ipinagpatuloy ni Joey ang nasirang tindahan ng kanilang ama. At kahit noong tinipon niya ang lahat ng uri ng nakakabaliw na negosyo sa hapbi. Kinumbinsi ni Juyok ang sarili na posible iyon dahil matalino at marunong si Joey. Kaya naman walang masabi si Joey sa sandaling iyon. Dagdag pa ni Juyok, ngunit hindi sa martial arts. Tinanong din ni Juyok si Joey kung paano nangyari na siya, ang kanyang nakatatandang kapatid, na kasama niya buong buhay niya, ay walang alam tungkol doon. Kaya sinabi ni Juyok sa kanya na hindi siya ang kanyang kapatid. Sa isip ni Joey, naging isang kumpiyansang martial artist si Juyok. Natutuhan na rin itong makita ang enerhiya. Kaya sinabi na lamang ni Joey na sa tingin niya ay nasa 10 taong gulang siya noon. Napakaganda ng paglubog ng araw noong araw na iyon. Dagdag pa ni Joey, umiiyak si Juyok sa ilalim ng puno sa likod ng kanilang bahay. Nang makita ni Joey ang katawan ng punong iyon na nababalot ng dugo, inisip lamang niya na umiiyak si Juyok dahil masakit ang kanyang mga kamao matapos magsanay. Ngunit habang tumatanda si Joey, lalo niyang hindi maintindihan kung bakit umiyak si Juyok noon. Nagtaka si Joey kung dahil ba iyon sa kanilang ama, na naging biktima ng mga tulisan, o dahil naaawa si Juyok sa kanilang ina na nawalan ng malay sa isang sulok.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Juhyuk na gusto niyang maghiganti sa oras na iyon, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya umiyak noon. Ayon pa kay Juhyuk, matapos silang mamuhay sa kagubatan ng 2 buwan habang nagtatago mula sa mga tulisan, lalong nanghina si Yeonwei matapos magkasakit at ngayon. Kapag simpleng sipon lamang ang damapo sa kanya, kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. At si Joey, ang nakababatang kapatid ni Juhyuk, ay nagkaroon ng butas sa kanyang tiyan. Hindi nagawang protektahan ni Juhyuk ang kanyang nakababatang kapatid na babae at kapatid na lalaki. Matapos mangyari iyon, hindi na lumiban si Juhyuk kahit isang araw sa pagsasanay. Gayunpaman, sa isip ni Joey, naunawaan niyang iyon ay dahil sa kanya. Ngunit sinabi niya rito na ayos na siya ngayon. Sinabi pa niya na wala nang ang peklat. Gayunpaman, muling tinanong ni Juhyuk si Joey kung siya nga ba talaga ang kanyang kapatid. Kaya naman tinanong din ni Joey si Juhyuk kung may iba pa bang nakakaalam ng nakakahiya nitong sandali ng pag-iyak na parang sanggol maliban sa kanya. Bilang resulta, tinawag ni Juhyuk si Joey na isang lintik. Sa puntong ito, tinanong ni Juhyuk si Joey kung anong uri ng martial arts iyon at paano naging posible iyon. Subalit tinanong din siya ni Joey pabalik kung hindi pa rin ba niya naiintindihan. Pagkatapos ay sinabi ni Joey sa kanya na isa siyang henyo. Lintik ka, aalis na nga ako ngayon. Sambit ni Juhyuk, kaya naman agad na inalis ni Joey ang harang. Gayunpaman, tinanong ni Joey ang kanyang kapatid kung bakit ito uuwi ng ganoon kaga. Agad namang sumagot si Juhyuk at sinabi na sobra-sobra na ang ginagawa ni Joey. Tinanong din ni Juhyuk si Joey kung hindi ba siya kinakabahan matapos gumawa ng napakaraming kaaway. Ngunit sinabi lamang ni Joey na magaan ang loob niya kung paprotektahan ni Juhyuk ang kanilang bahay. Subalit tinawag lamang ni Juhyuk ang kanyang kapatid na isang walang hiyang bata. Pagkatapos nun, napasabi si Joey sa kanyang sarili na hindi nagbago ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa kabilang panig naman, humingi ng paumanhin si Joey kay Jaegil-won, pagkatapos ay sinabi niyang magpatuloy ito. Ayon kay Jaegil-won, dahil miyembro na si Joey ng pamilyang Namgang, sa tingin niya ay kailangan din nilang pag-usapan ang bagay na iyon kasama ang pinuno ng pamilyang Namgang. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Namgang-su si Jaegil-won kung ano iyon. Agad namang sinabi ni Jaegil-won na dapat sana ay bumalik na siya agad sa alyansa upang magulat, ngunit matapos niyang panoorin ang sparring, nagbago ang kanyang isip. Nais ni Jaegil-won na sumama kay mandirigmang Joey, kaya inihiling niyang pahintulutan siya. Agad-agad, tinanong ni Namgang-su si Jaegil-won kung iyon nga ba ang tunay niyang nais. Tinanong din niya siya kung hindi ba iyon ang utos ng alyansa. Direkta namang sumagot si Jaegil-won ng oo. Ayon kay Namgang-su, mabigat ang magiging kaparusahan ni Jaegil-won kapag hindi siya nagtagumpay. Gayunpaman, sinabi ni Jaegil-won na pananagutan niya ng buo iyon. Gusto mong tumalon sa teritoryo ng Hokchien Ryan, ano? Napakatapang, wika pa ni Namgang-su. Maliban dito, tinanong din niya siya kung ano ang kanyang layunin. Ayon kay Jaegil-won, bagamat napakahusay ni Joey sa martial arts, bago pa rin ito sa Kangho. Hindi tulad ng karamihan sa mga mandirigma ng pamilyang Namgang, marami pa ring bagay na kayang gawin ni Joey at maraming lugar na maaari pa niyang puntahan. Dagdag pa ni Jaegil-won, ang Spy Association ng Alyansa ay hindi isang bagay na maaaring maliitin ni Namgang-su. Tiyak si Jaegil-won na may mga taong may itinagong impormasyon mula sa mga assassin ni Hokchien Ryan. Kaya balak niya silang iligtas. Sinabi rin niya na mas mabuti kung makukuha rin nila ang impormasyong kanilang natipon hanggang sa sandaling iyon. At kung maaari, balak ni Jaegil-won na muling buuin ang Spy Association. Gayunpaman, tinanong siya ni Namgang-su kung talagang iniisip ba niyang posible iyon. Dahil ayon sa kanya, ang lugar na pupuntahan ni Jaegil-won ay ang Namchang. Habang nakatingin silang dalawa kay Joey, sinabi ni Jaegil-won na si Joey ay isang hindi matatalong maestro na hindi pa kilala ng mundo. Ngunit sinabi rin ni Namgang-su na kahit payagan niya ito, kung si Joey mismo ay ayaw sumama, hindi ba't magiging walang saysay ang lahat. Agad naman, sinabi ni Joey sa kanila na masasamang tao ang mga iyon na gustong nakawin ang kanyang kayamanan. Kaya wala siyang dahilan upang hindi makipagtulungan. Ngunit ang muling pagtatayo ng Spy Association ng Alyansa,
Sinabi ni Joey na kalokohan iyon. Gayunpaman, tinanong siya ni Jegelwoon kung hindi ba siya makikinabang sa impormasyong kanilang natipon hanggang sa sandaling iyon kung sasabihin niyang wala itong kinalaman sa kanya. Dagdag pa ni Jegelwoon, hindi nila masisiguro na wala ng especially iya sa loob ng kanyang negosyo sa mismong sandaling iyon. Maaari yung malaman ni Joey kung makikipagtulungan siya, kaya tinanong niya siya kung bakit siya magdadalawang isip pa. Bilang resulta, nakumbinsi si Joey at sinabing makikipagtulungan siya. Agad namang sinabi ni Jegelwoon na naipahayag na ni Joey ang kanyang kagustuhan. Kaya sa sandaling iyon, ang kailangan na lamang nila ay ang pahintulot ni Nam Gangsu. Subalit sinabi ni Nam Gangsu na mayroon siyang isang kondisyon. Agad namang sinabi ni Jegelwoon na kung balak nitong hilingin na payagan nilang isama ang kanyang anak, kailangan niyang sabihin ng direkta na hindi iyon posible. Agad namang tinanong ni Nam Gangsu kung bakit. Sa isang iglap, sinabi ni Jegelwoon na masyadong matuwid si Jang Ho. Ngunit tinanong siya ni Nam Gangsu kung magkaiba ba sila. Tinanong din niya siya kung hindi ba't kasing matuwid din ng kanilang pamilya ang pamilyang Jegal. Sinabi rin ni Nam Gangsu na huwag nitong sabihing magkaiba sila. Dahil sa paningin ni Nam Gangsu, pareho silang nagmula sa magkatulad na pamilya at wala ring karanasan sa Kangho. Kasunod nito, tinawag ni Nam Gangsu ang kanyang anak na si Jang Ho. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung wala ba itong isang mahusay na guro na maaaring magturo sa kanya tungkol sa demonyong sekta. Kaya naman, tila natigilan si Jang Ho nang marinig iyon. Napapaisip rin siya, kung alam ba ng kanyang ama ang tungkol kay Zhang Yilong. Sa kasalukuyang sandali, sinabi ni Nam Gangsu sa kanyang anak na marami sa mga tagapagmana ng kanilang pamilya ang kasama nito, kaya tinanong niya siya kung iniisip ba nitong may tatago pa iyon sa kanya. Tinanong din ni Nam Gangsu si Jang Ho kung hindi ba nito kailanman naisip kung bakit ang mainitan ang ulo na Forest King ay hindi dumating sa kanilang tirahan upang umatake sa nakalipas na 6 na taon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang anak na huwag nang magtago ng kahit ano sa kanya mula sa araw na iyon. Agad namang sumang-ayon si Jang Ho sa kanyang ama. Dagdag pa ni Nam Gangsu, ang pagtatrabaho bilang isang especially iya habang napapalibutan ng mga kaaway ay nangangahulugang isinasapanganib nito ang kanyang buhay. Sinabi rin ni Nam Gangsu sa kanilang lahat, na matuto tungkol sa evil faction mula sa kanilang mandirigmang si Zhang Yilong. Makalipas ang ilang minuto, sinabi ni Zhang Yilong sa mga lalaking iyon na abala siya. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung ano ang sadya nila sa kanya. Naguguluhan din si Zhang Yilong kung bakit naroon din si Jang Ho. Kaya tinanong niya sila kung may nangyari ba. Agad namang sumagot si Jang Ho na pumunta sila roon upang matuto ng asal at ng mga pamamaraan ng evil faction. Ngunit tila nalito si Zhang Yilong sa kanilang pinagsasasabi. Kaya naman agad na ipinaliwanag ni Jegelwoon ang lahat kay Zhang Yilong. Bigla na lamang, sinabi ni Zhang Yilong na nais niyang magalang na hilingin sa kanila na umalis sa kanyang silid. Agad naman, sumang-ayon sina Jang Ho at Jegelwoon sa kanya. Ngunit nagalit si Zhang Yilong sa kanila dahil wala man lamang silang alam sa mga batayan. Kaya sinabi niya sa kanila na agad silang yumuyuko kapag may taong magalang sa kanila. Ano ba ang sinasabi mo? Siyempre, kailangan nating magpakita ng paggalang sa isang tao. Sambit ni Jang Ho. Bilang resulta, sinabi ni Zhang Yilong na agad silang mahuhuli dahil sa ganyang asal. Kasunod nito, tinanong sila ni Zhang Yilong kung bakit hindi na lamang nila ipatatos sa kanilang mga noo ang katotohanan galing sila sa isang matuwid na sekta. Ngunit sa isip ni Jegelwoon, ganito rin niya tretuhin si Namgang Jang Ho. Sa puntong ito, muling silang tinuruan ni Zhang Yilong. Gayunpaman, nahihirapan pa rin ang dalawang ito na matuto. At habang pinagmamasdan sila ni Joey, tinanong sila ni Zhang Yilong kung bakit hindi na lamang sila sumuko dahil, ayon sa kanya, nakaukit na sa kanila ang mga asal ng matuwid na sekta. Dagdag pa ni Zhang Yilong, hindi niya iniisip na bagay iyon na maaayos sa ilang ensayo lamang. Ayon naman kay Joey, may mga taong nagbabalak na sapilitang kunin ang kanilang negosyo. Kaya sinabi ni Joey na kailangan nilang pigilan ang mga lintik na iyon. Agad naman, tinanong ni Zhang Yilong si Joey kung sino naman ang mga ngahas gumawa niyon. Direkta namang sinabi ni Joey na si Hook Xian Ryan. Bilang resulta, labis na nagulat si Zhang Yilong nang marinig iyon.
Nagalit din siya habang tinatanong kung paano nang ahas ang mga sakam at maitim ang pusong mga lintik na iyon na mag-isip ng ganoong bagay. Pagkatapos ay sinabi ni Zhang Yilong sa kanila na aayusin niya silang lahat sa loob ng 4 na araw. Lalo na si Jiang Ho. Dagdag pa ni Zhang Yilong, wala nang pagsigaw ng pangalan ng teknik habang nakikipaglaban. Gayunpaman, tinanong din ni Zhang Yilong si Jiang Ho kung bakit ba niya isinisigaw ang mga pangalan ng teknik kapag nakikipaglaban siya. Parang, aatakihin kita mula sa direksyong ito, kaya umiwas ka na ngayon. Tinanong ni Zhang Yilong si Jiang Ho kung iyon ba ang nais niyang sabihin. Bilang karagdagan, ayon pa kay Zhang Yilong, may isang tuso at 2 mukhang lintik doon. Tinanong niya sila kung alam ba nila kung ano ang libangan nito. Palihim itong naghahadjas ng sandata habang kunwari ay bumabati ng may nakangiting mukha. Isa siya sa mga pinakamagandang halimbawa na maibibigay ni Zhang Yilong. Sa kabilang banda, napapaisip si Jiang Ho kung paano nagagawang maging napakakapal ng mukha ng isang martial artist. Gayunpaman, tinanong din sila ni Zhang Yilong kung narinig na ba nila ang palayaw na affection sock ang puppy. Dagdag pa ni Zhang Yilong, sinasabi nilang siya ang may pinakakaawa-awang mukha na maaaring taglayin ng isang bata. Sinisipsip niya ang lahat ng enerhiya ng mga taong niyayakap niya dahil sa awa. Sinabi rin ni Zhang Yilong sa kanila na kailangan din nilang mag-ingat sa isang lalaking nagpapanggap na may kapansanan. Daan-daang mga maestro na ang naduraj ang ulo dahil sa kanyang masamang iron leg ambush. Samantala, sinabi ni Joey na wala ni isang normal na tao roon. Lahat sila ay baliw. Gayunpaman, habang tumatawa si Zhang Yilong, ayon sa kanya, ang pangunahing katangian ng evil sect ay ang pagtataksil. Gayunpaman, tinanong sila ni Zhang Yilong kung naiintindihan na ba nila ngayon kung bakit napakalamig at napakalupit ng mga nakaraang maestro ng evil sect. Dagdag pa ni Zhang Yilong, kung wala silang ganoong kalalamig na puso, hindi sila makaliligtas sa malupit na mundong iyon. Sa lugar na iyon, pagtataksilan ka ng paulit-ulit at paulit-ulit. Sa puntong ito, sinabi ni Zhang Yilong kay Jay Galwon, na hindi siya pinapayagang hawakan ang kanyang pamaypay sa kakaibang paraan na iyon at hindi rin siya pinapayagang gamitin ang kanyang mga mata upang maglabas ng aura ng isang edukadong tao. Kaya naman, nagulat si Jay Galwon habang tinatanong kung bakit hindi iyon pinapayagan. Ako ay isang maharlika, ako ay edukado, at ako ay mula sa isang mayamang pamilya. Wika ni Zhang Yilong. Pagkatapos ay tinanong niya si Jay Galwon kung balak ba nitong patuloy na ipagsigawan iyon. Dagdag pa ni Zhang Yilong, mahirap ang naging buhay ng lahat ng mga taong iyon. Kaya tinanong niya siya kung ano sa tingin nito ang tingin ng mga taong nahihirapang makahanap ng makakain upang mabuhay sa edukasyon, mayamang pamilya, o pribilehiyo ng mayayaman. Kayong grupo ng mga hanggal na umiiyak na mga lintik na taga-righteous sect. Hindi kayo marunong umarte kahit para iligtas ang sarili ninyong buhay. Sumuko na kayo. Umuwi na kayo sa mga nanay ninyo at sumipsip pa ng gatas nila. Hahaha, wika pa ni Zhang Yilong. At dahil dito, nagsimula ng magalit ang mga lalaking iyon kay Zhang Yilong. Ayon pa kay Zhang Yilong, ang taong bumubunot ng espada matapos mainsulto ng isang beses ay isang matuwid na tao 80% ng oras. Gayunpaman, sinabi ni Jay Galwon sa kanya na tigilan na ang mga biro. Tinawag din ni Jiang Ho si Zhang Yilong na isang baliw na lintik. Gayunpaman, ayon kay Zhang Yilong, ang tunay na miyembro ng evil sect ay hindi madaling mapuko ng ganoon kaliit na insulto. Ang isang miyembro ng evil sect ay malamig lamang na pinagmamasdan ng mga mata at kamay ng kanyang kalaban. Ang mga madadaldal na lintik ay karaniwang nagbibigay ng sapat na destruction upang maambush sila ng kanilang kaaway. Samantala, sinabi ni Joey na sa tingin niya ay ipinanganak siyang maging isa sa kanila. Sa sandaling ito, ayon kay Zhang Yilong, ang sinasabi lamang niya ay ituturing na isang papuri sa mundong iyon, ngunit tinanong niya sila kung sigurado ba silang kakayanin nila kapag may mang-insulto sa kanilang mga magulang. Pagkatapos nun, biglang sinabi ni Zhang Yilong kina Jiang Ho at Jay Galwon na magsisimula na ang pagsasanay. Kasunod nito, inutusan sila ni Zhang Yilong na humarap sa isa't isa at sabihin ang lahat ng negatibong bagay na maiisip nila tungkol sa bawat isa. Kapag nanginag ang kanilang katawan, kinagat nila ang kanilang labi, o nagpakita sila ng anumang reaksyon, talo sila.
Nang walang pag-aalinlangan, tinawag ni Jiang Ho si Joey na isang negosyanteng bulag sa pera. Ngunit sinabi lamang ni Joey kay Jiang Ho na ang tinutukoy niya ay ang kanyang sariling ina. Pagkatapos ay tinawag ni Jiang Ho si Joey na isang sipsip. Ngunit muli lamang sinabi ni Joey sa kanya na ang tinutukoy nito ay ang kanyang sariling ina. Bilang resulta, labis na nagalit si Jiang Ho. Gayunpaman, namangha si Zhang Yilong kay Joey. Ngunit, naguguluhan din siya kung bakit sinasayang ng isang taong may ganoong kalaking talento ang sarili niya sa lugar na iyon. Kaya sinabi ni Zhang Yilong kay Joey na hindi niya iniisip na kailangan pa nito ang kanyang mga pagsasanay. Gayunpaman, sa isip ni Joey, napakadali lamang yun para sa isang taong nakapagbasa na ng lahat ng uri ng insulto mula sa internet. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.